Hello guys, so good day sa ating lahat. Ipapakita ko sa inyo ngayon na information. Ito yung nakaraan training na about sa ACG system. So sana makatulong ito sa inyo guys sa pag-troubleshoot. Kasi minsan may mga nagpi-PM or may nagme-message para daw isolve yung mabagal umikot yung magneto, o minsan yung magneto gumagalaw-galaw lang at iba wala talagang response. So para malaman natin kung ang sira ay nasa computer box or nandoon sa magneto or nandoon sa relay or nasa battery. So tester lang tayo guys, gamit tayo ng multi-tester. Ito gamit ko ay automatic tester. So pwede itong gamitin pang continuity. Ayan. Ayan. Pwede siyang gamitin na pang voltage. Automatic naman na yan. So gagawin lang natin dito guys, i-connect lang natin itong linya doon sa yung black kasi yung ground, then yung positive ay doon sa mga positive line. So ilalagay lang natin to sa pwede sa body ground. Ayun. Tapos gawin lang natin diyan, pwede tayo mag-tester dito sa ayan sa kanyang linya. Ayan. Pag ito kasi guys sa ECU kasi ito yung sa gitna na to, tatlong wire na yan yung input. Ito naman yung sa out, ito yung sa output. Ayan, papunta ito nung generator or ECG. Ayan. ECG system 'yan. So syempre yung may red diyan, red, yellow, yun yung positive galing battery or galing relay. So pag tinusok natin 'yan at tinester natin, so makikita nyo dito dapat makikita nyo diyan voltage din. So pag malikot ganyan, ibig sabihin lost contact. Ayan, so baka mahina yung ground natin. Dapat ang lalabas yan ay output yan ay 12 din. Okay, so susi muna natin. Ayan. So pag susi natin, makikita natin dito output niyan ay 12 volts. Ayan. So ito pag nakasaksak. Then yung kabilang side naman na yon, ground yon. So pwede natin ilagay din doon yung ayan yung test sa tester natin. So makikita nyo dito, ayan. Okay, 12 volts din siya. 12.8 volts, ayan. Sensya na kayo, medyo malabo yung ng camera. Nag-auto focus kasi siya, ayan. So ganyan yan. Ibig sabihin, kapag 12 volts, 12.81 or 12 volts yung ating source. So, kapag nagpo start tayo, dapat ang lalabas sa bawat linya na to, tatlo kasi yan eh. 1, 2, 3. So, bawat lalabas na sa linya na yan ay around 35 volts bawat isa. Pero dapat nakabunot. Bubunutin muna natin kasi iba na yung voltage kapag nakakabit sa mismong papuntang alternator eh. So, bubunutin natin sa sakit na yan, then testerin natin kung ano ba yung reading para ma-confirm lang ito para sa nung nakaraan training natin. So, lalabas ang voltage yan kapag pino-start natin yan, nagpo-start tayo. Okay? So, bunutin ko muna guys, bitawan ko muna yung camera. So, yun guys, nakalas ko na. Ayan. So, nakita nyo dyan, saan ko ilaw? Ayan. Tatlong socket yan. So, dapat ang lalabas sa bawat isa na yan ay around 35 volts pagka pino-start natin. Okay. So, mag-testing muna tayo ng isa. So, confirm ulit natin na mapasok dito yan, nag-tester ulit ko sa positive. Ang mapasok yan ay 12 o 12.7 volts. Ayan, voltage yan. Ngayon testing tayo dito ng isang linya. Ayan. Sensya na kayo guys, mahirap talaga pag walang naghahawak ng camera. Ayan. So tingnan natin kung ano magiging. So po-start ko siya. Ayan. So pag po-start ko, ang lalabas dyan ay ulit loose yan guys, pagka ganyan loose ang socket. So sorry. Kailangan pala dito may clip ako, i-white lang ako ng clip. So ito yan guys, ayan. So naglagay ako ng clip, ayan, kinlip ko muna doon yung isa sa paa, din yung isa kong tester nakalagay doon sa ground sa kabilang socket. Then yung positive line dito. So po-start ko. Ayan. Pag narinig nyo relay 6 volts,
Tapos bitaw, pangalawang pindot. Ayan, 13, ayan, nalaro sa ganun. Okay, so yun yung reading ng isang linya. Okay, so next line natin, ayan. So sa gitnang linya naman, po-start ko ulit. So stable 13.2. Okay. So sa pangatlo, sa mga pangatlong line, ayan. So, sa pangatlong line, ayan, ulit, ayan siya, isa pa, ayan. So ganun guys, nagka-cut off siya kapag naka-long press ka sa push start. Nagka-cut off din siya ng kanyang power. Ayan, tingnan nyo. Ayan. So bumabalik siya sa 6 volts to 7 kasi gawa ng, ang purpose kasi niya, naka-program din sa ECU yan. Once na umikot na paikot niya ng generator, dapat bumaba yung voltage niya para pag pumasok naman yung charging, hindi magsalubong yung voltage nito tsaka sa voltage doon galing sa stator, kasi may lumalabas doon na voltage din, AC. So papasok dyan ngayon yung voltage. So kaya naglo-lower siya after 3 seconds para pag ikot ng magneto, so hindi magsasalubong. Kaya minsan umiinit yung wire natin gawa ng minsan may problema yung ECU, or minsan low bat ang battery. So hindi agad siya makapag-cut off, or yung program niya hindi agad niya mautusan na mag down yung voltage para pumasok yung charging. Minsan nagsasalubong sila, kaya minsan umiinit yung wire doon sa, lalo sa mga Aerox, issue niyan error 12, nasusunog yung socket na yon. So iba naman, ang bagal umikot ng magneto gawa ng marumi. So yun lang guys, pinakita ko lang sa inyo yung output. So hindi siya lalagpas ng around 35 volts. So nakita nyo naman 12 volts or 13. So pag pinostart nyo yun na below doon yung voltage, ibig sabihin may problema kayo sa output. Testingin nyo rin yung input tsaka yung output. So kung pag okay yung input tapos yung output ay mababa kapag nagpo-start tayo, so ibig sabihin may problema tayo sa loob ng computer box. Okay, so yun lang guys, para konting idea lang. And sa marami pang information yan, atid lang guys sa mga training natin binibigay guys para mas marami kayong mag-gets. Okay, so bye bye.